Una sa lahat, ceasefire pero umaatake raw. Kaya't ang Israel gagantihan daw ang Iran. Dahil diyan, posibleng matigil ang napagkasunduan daw nilang tigil bombahan. Ang buong detalye kaugnay niyan, abangan. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Ikalawang bugso ng taas presyo ng petrolyo sa Huwebes, baka raw pwedeng hindi na muna ituloy. Pero ang posibleng mangyari, taas presyo sa mga bilihin. Usapang impeachment, gate na prosekusyon, hinahanapan lang daw ni Vice President Sara Duterte ng butas ang proseso ng impeachment imbes na sagutin niya ang mga issue. Hiling na pansamantalang palayain sa ibang bansa si dating Pangulong Duterte kinontra ng ICC prosecution. Delikado raw yan at baka tumakas. Drug war ni Pangulong Bongbong Marcos mas epektibo raw kesa noon dahil walang namamatay. Lolang nagkakape, nagka-black eye nang mabangga ng e-bike na puro lasing ang mga sakay. Lalaking kumuha ng barya sa imburnal na trap at halos himatayin. At ang karakter ni Macoy De Leon na matagal kinainisan at pinanggigilan sa Batang Quiapo, namatay na ngayong gabi. David, gumising ka. David! Nakauwi na ang 31 Pilipinong nagpa-repatriate mula po sa Middle East sa gitna ng giyera ng Israel at ng Iran. Kasabay niyan ay nanganib namang hindi matuloy ang tigil putukan ng dalawang bansa. Pati ang nag-anunsyo ng ceasefire na si US President Donald Trump napamura. Nasa frontline ng balita niya si Gary De Leon. Tanaw sa himpapawid sa Doha, Qatar, ang sunod-sunod ng mga missile na galing Iran. Target ng mga yan ang isa sa pinakamalaking base militar ng Amerika sa Qatar. Ganti ito ng Iran matapos makisali sa away nila ng Israel ang Amerika. Pero sa ere pa lang, naharang na ito ng air defense system ng Qatar. Pero rinig pa rin ang pagsabog. Gaya na sa shopping mall na ito sa Doha kung saan nagkagulo ang mga tao kahit ang mga nasa labas nagtakbuhan din nang makita ang missile. Naantala rin ng ilang flights matapos pansamantalang isara ng Qatar ang kanilang airspace. Nag-emergency landing naman ang flight pa Doha ng cosplayer na si Alodia Gongshengfiao sa India pero ligtas naman daw silang nakarating doon. Kwento naman sa News 5 ng OFW at permanent resident ng Qatar na si Daryl Lagos, tila lumilindol ng umulan ng missile. Na may mga debris na nahuhulog or parang may mga sparkles, ganun ba? Yung para may sumabog sa ere. Noong una, it was parang nakakapanik. Nananawagan naman ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar na maging alerto sa mga nangyayari. Kasunod ng insidente sa Qatar, inanunsyo naman ni US President Donald Trump na nagkasundo ang Israel at Iran na magkaroon ng ceasefire at tapusin na ang tinatawag nilang 12-day war. Pero ilang oras pa lang nakalilipas, sinabi ng Israel na muling nagpakawala sa kanila ng missile ang Iran. 3 ang patay pero paliwanag ng state media ng Iran. Last round of missiles nila ito bago pa man maging epektibo ang ceasefire. Pero napamura pa rin si Trump dito. I'm not happy about that. We basically have two countries that have been fighting so long and so hard that they don't know what the f*** you understand that? Una na rin sinabi ng Iran na titigil sila kung hihinto rin sa pag-atake ang Israel. Samantala, sa isang media report sa Iran, inanunsyo na inaprobahan na raw ng Iranian Parliament ang panukalang isara ang Strait of Hormuz. Dito dumadaan na nasa 20% ng global oil at gas sa buong mundo. Nakalapag naman ng pasado alas 7 ngayong gabi sa Ninoy Aquino International Airport ang 31 OFW mula sa Middle East. Sila ang first batch ng mga OFW na umiling ng repatriation sa gitna ng giyera ng Israel at Iran. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Handa raw ang ating pamahalaan na magbigay ng ayuda para sa mga apektado ng oil price hike. Pinag-iisipan din ng DOE na sa ibang source muna kumuha ng petrolyo sa gitna ng lumalalang bombahan ng Israel at Iran. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. 2 oil price hike sa isang linggo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis. Kalahati yan ramdam na kanina ng mga motorista. Sa Huwebes naman ang susunod na kalahati.
Sa kabuuan, 5 piso ang imamahal ngayong linggo ng diesel, habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina at halos 5 piso sa kerosene. Ang gyera ng Israel at Iran ang pangunahing rason kung bakit sumipa ang presyo ng langis. Paano kung lumala ang sitwasyon? Sabi ng Energy Department, may iba pa naman daw pagkukuhaan ng langis. Nasa 1.5% lang naman daw ang bahagi ng Iran sa mga ine-export ng Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC+. At may iba pang OPEC countries na may 5.5 million na oil reserves. Nariyan din daw ang mga bansang Amerika, Canada at Brazil na pwede ring option. With all those considerations, I don't have the numbers here kasi na-present lang yung kanina, but the impact is so minimal to our economy that doesn't seem alarming as of now. Basta hindi lang siya aakyat ulit. Sa pinakahuling datos ng DOE as of May 13, umabot na sa 2 pesos at 80 centavos ang year-to-date net increase ng gasolina. 2 pesos and 10 centavos naman sa diesel, habang may net increase na 3.25 centavos ang kerosene. Oras na magtuloy-tuloy ang taas presyo sa petrolyo, may nakahanda naman daw na ayuda ang gobyerno para sa mga namamasada at iba pang apektadong sektor. Ang importance of the ayuda for the drivers is that so that they won't increase their fares. No? And if we don't allow increase of fares, we have to give them something. Whatever happens, whether it happens, if it happens, we are ready to give the to distribute the subsidies to our PUV drivers, operators, farmers, and fisher folks. Muli namang nanawagan ang grupong Piston na tanggalin ang excise tax sa langis para mapababa ang presyo. Pero sabi ng DOE, malabo yan sa ngayon. Wala kasi sa batas yan eh. Ang ina-allow lang is to suspend the increase. Hindi po kasi allowed by law, no? So it will have to be an act of Congress. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Ano ba talaga ang pinag-aawayan ng Israel, ng US at ng Iran? June 13 na maglunsad ng surprise attack ang Israel laban sa Iran. Ang target ng mga attack, mga military at nuclear facilities at ang pagpatay sa mga piling political and military leaders at pati mga scientists. Magmula noon, nagpapalitan na po ng mga missile attacks ang dalawang panig. At itong weekend naman, sumama na rin ang Amerika para bombahin ng Iran. Ang punot dulo ng sigalot na ito ay ang hinala ng Israel at ng US na nag-aambisyong makagawa ng sariling nuclear weapons ang Iran. Ang pakay ng dalawang bansa, pigilan ng Iran na makagawa ng nuclear weapons, kaya tinatarget ng mga ito pati ang mga Iranian scientists. Sa ngayon, meron pong 9 na bansa sa buong mundo na merong nuclear weapons. Pinakamarami ang Russia na may higit 4,000 nukes. Sunod po ang US na merong 3,700 nuclear weapons. Pati po ang Israel merong nuclear weapons at pati na rin ang North Korea. Ilan sa mga bansang ito, hindi po lahat ay pumirma ng Nuclear Non-Proliferation Treaty. Isa pong kasunduan na hindi na magpaparami pa ng mga nuclear weapons. Pero kung meron silang nukes, bakit nila bobombahin ang Iran kung nagde-develop man ito ng sariling nuclear weapons? Yan siyempre ang mainit na debate. Tingin ng kanluran kasi hindi pagkakatiwalaan ang Iran. May history raw ito ng panggugulo at panggigera at hindi raw stable ang mga leader nito. Pero ang bawi naman ng kabila, hindi ba ganoon naman din ang mga leader ng ilan sa mga kilalang nuclear powers? Nanggigera, nanggugulo at nagpapabagsak ng mga gobyerno. Kaya na po mag-isip kung sino-sino ang mga tinutukoy nila. Kaya't magmula nung dekada 80, nung mapatalsik ng Iranian Revolution ng gobyernong suportado ng US, hindi na po pinayagang makaporma ang Iran sa issue ng nuclear weapons. Sa tuwing sinusubukan daw ng Iran gumawa ng nuclear weapons, binubomba agad ng Israel o ng US ang mga pasilidad o laboratory na maaaring gumawa ng nuclear weapons. Ngayon, legal ba ito? Well, basta yun po ang nangyayari. Gaya po ng ginagawa ng Israel at US nitong nakaraang mga araw. Ang mga inaatake ng US at Israel ay matatawag na uranium enrichment plants doon po sa Iran. Kailangan po kasing gawing munang purong-puro ang uranium bago po ito magamit sa mga nuclear weapons. At isa po itong proseso na masalimuot at medyo matagal. Kaunting siyensa po na, ang natural uranium ay gawa po sa 2 isotopes, ang U-238 at ang U-235.
ang U-235 lamang ang pwedeng gawing sangkap sa mga nuclear weapons. Pero sa kada kilo po ng uranium, wala pang 1% niyan ay U-235. 0.7% lamang po. Kaya po kailangan idaan muna itong uranium sa isang tinatawag na enrichment process. Ang natural uranium ay ginagawang gas form at maaaring idaan sa gas centrifuge o ito po yung umiikot para gawing mas puro itong uranium. Ito po ang simplified diagram ng uranium centrifuge. Iikot ng iikot yan at ang mas mabigat na uranium-235 ay humihiwalay po doon sa uranium-238. Ang pakay po ng lahat ng ito ay enrichment o yung purity ng hanggang 90% para matawag po itong weapons grade. Pag ganyan nakapuro, pwede na pong gumawa ng bomba. Sa ngayon, nasa 60% na raw po ang uranium enrichment ng Iran. Pero ito po ang komplikasyon. Ito pong parehong sistema at ito pong parehong makina ang ginagamit din para gumawa ng civilian grade na uranium para yan po sa mga nuclear power plants at mga medical research and treatment. Ang kailangan po sa civilian grade ay 3 hanggang 5% enrichment lamang. At yan ang ginigit ng Iran. Ang kanila raw uranium enrichment ay para lamang sa civilian use. Taong 2015, nagkasundo ang US at ang Iran sa tinatawag na Joint Comprehensive Plan of Action. Panon po ito ni Barack Obama. Sa kasunduang yon, lilimitahan lamang ng Iran ang kanyang uranium enrichment sa 3.6%, parang civilian grade lamang. Babawasan daw nito ang kanyang mga centrifuge at mga uranium stockpiles at papayagan ng mga inspeksyon ng International Atomic Energy Agency. Ang kapalit daw po niyan ay pagtanggal ng mga economic sanctions ng kanluran laban sa Iran. 2015 po yon at matinding kinasigo ni Donald Trump ang kasunduang ito. Pero taong 2018, presidente na po si Donald Trump at kanyang inatras ang Amerika sa kasunduang ito. At nagpataw pa ng mga karagdagang parusa laban sa Iran dahil daw sa kanyang missile development program. Matapos niyan, sinimulan muli ng Iran ang kanyang nuclear program. At pinataw muli ang mga sanctions laban sa Iran at inassassinate ng Israel ang ilang prominenteng Iranian nuclear scientists. At ngayon po, back to square one na naman tayo. Usapang impeachment naman, giniit ng prosekusyon na hinahanapan lang ni VP Sara Duterte ng butas ang proseso ng impeachment. Imbis daw na sagutin ang mga issue, idinadaan ito sa teknikalidad. Nasa frontline ng balitang yan si Camille Samonte. Natanggap na ng House Prosecution Team ang kopya ng answer ad cautelam na isinumite ni Vice President Sara Duterte bilang sagot sa writ of summons na inihain sa kanya ng impeachment court. Pinag-aaralan na raw ngayon ng prosecution ang laman ng mga argumento ni VP Sara kung saan iginiit niyang void ab initio o walang bisa mula sa simula ang impeachment laban sa kanya. Binigyan diin niya sa kanyang sagot ang umano'y paglabag sa one-year ban rule sa ilalim ng konstitusyon. Pero ayon sa prosecution, imbis daw na sagutin ang mga issue, tila nililihis at idinadaan lang niya sa technicality at paghahanap ng butas sa proseso ng impeachment. Ang gusto namin, factual and legal basis. Wala ho yun sa sagot eh. Paano? So saan ang direksyon natin? Ngayon, gaya na sinabi ko, kakulangan nila yun. Hindi nila sinagot yung factual allegations. On our part, we will proceed and address the factual issues. Ganyan din ang tingin ni Assistant House Majority Leader Jude Asidre. Tila iniiwasan ni VP Sara na sagutin ang mga paratang na ibinabato sa kanya. Siyempre, ang taong bayan, mas interesado po tayo hindi dahil kung na-violate yung one-year ban. Ang mas interesado ang ating mga kababayan ay malaman kung saan ba talaga napunta ang paggastos ng confidential funds, saan po ba kung meron bang pananagutan yung pagsabi po ng ating pangalawang Pangulo na ipapapatay niya ang presidente, ang unang ginang at ang speaker. Pinuna rin ni Atty. Antonio Bucoy ang pahayag ng bise na scrap of paper lang ang articles of impeachment. Patuloy nilang hindi kinikilala ang jurisdiction ng impeachment court. Sinabi nila na ang articles of incorporation is a mere scrap of paper. In other words, basura. Kung basura, bakit nyo sinagot? Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Pinagmalaki ni Pangulong Bongbong Marcos na walang bahid daw ng dugo ang war on drugs ng kanyang administrasyon.
Sinabi niya yan nang ipresenta sa kanya ang higit 8 bilyong pisong halaga ng floating shabu na nakuha ng mga mangingisdang Pilipino. Hinala naman dyan ng Philippine Navy, sinadyayang binabagsak sa atin ng China. Nasa frontline na balitang yan si Elaine Pulencio. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang 8.87 billion pesos na halaga ng shabu na na-recover mula sa dagat malapit sa mga probinsya ng Zambales, Pangasinan, Cagayan at Ilocos Region. Iprinisentang mga ito sa tanggapan ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Quezon City. Sabi ng PIDEA, ito na raw ang pinakamalaking drug haul sa bansa sa loob lang ng 6 na buwan. Kasama ring ipinakitang higit 200 kilo ng iba pang uri ng iligal na droga na nagkakahalaga ng higit 600 milyong piso. Sa kanyang talumpati, pinagmalaki ng Pangulo ang aniyay resulta ng kanilang bloodless war on drugs. The new concept of the war against drugs is working, so we will continue down that vein, and I think we are beginning to see the good effects of that new policy. We must continue with the war against drugs, but we keep it we do it in a peaceful way. Pagmamalaki pa ng Pangulo, ito talaga ang tina-target ng kanyang administrasyon. It has been described as a bloodless war on drugs. We do not kill people that are just suspected of having anything to do with drugs. Imbis na ganyan ang ginagawa natin, we are handling the drug problem in a different way. Sinang-ayunan naman ito ng PIDEA. I say with much confidence na noon, mas maraming namamatay pero kukunti yung nakukuhang volume ng droga. Kabilang sa mga drogang nalambat sa dagat ang nasa 1.5 na tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng higit 10 bilyong piso sa Zambales itong June 20. May mga Chinese marking pa sa packaging ng mga droga, kaya hindi raw malabo na tila sinasadya ang pagbabagsak ng sandamakmak na droga sa ating bansa. Ayon sa Philippine Navy, ginagawa raw ito para subukang sirain ang buhay at direksyon ng mga Pilipino. It is not far-fetched that this could be another effort of the Chinese Communist Party to destroy the future generation of Filipinos upang sirain ang kinabukasan ng isang bansa, buhusan mo ng maraming illicit na droga, illegal na droga, para ang kabataan ay masisira ang tamang pag-iisip. Hindi malayo na gagawin sa atin o ginagawa sa atin yan. Alinsunod sa utos ng Pangulo na agad wasakin ng mga droga para hindi na ito maibalik pa sa merkado. Dadalhin ang mga ito sa Capas Tarlac bukas para sa thermal decomposition. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Kinontra ng ICC prosecutors ang hiling ni dating Pangulong Duterte na pansamantalang makalaya. Ayon sa prosekusyon, posible itong tumakas, manakot ng testigo at guluhin ang investigasyon. Hindi rin daw dapat si Digong ang mamili kung saang bansa siya pansamantalang palalayain. Hindi rin daw kapanipaniwala ang depensa ng dating Pangulo na wala na siyang kapangyarihan gayong anak niya ang Vice-Presidente ng Pilipinas. Dagdag pa nila, may history si Duterte ng pagharang sa mga investigasyon. Nauwi naman sa Rambol ang sanay masayang basaan sa taunang Wata Wata Festival sa San Juan City. May nanuntok, nanipa at nanghagis pa ng bote. Nasa frontline ng balitang yan si Bon Gualvez. Nagtulakan, nagsuntukan at nagsipaan. Sa videong ito, kitang marami na rin na nakisali sa Rumble. Maya-maya, may mga rumesponding polis at inawat ang mga nag-rumble. Nangyari yan sa Wata Wata Festival ng San Juan City kaninang umaga. Sa drone video na ito, may ilang naghagis pa ng bote. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, agad hinuli ang mga sangkot. Pinag-over natin sa DCSWDO, karamihan po sa kanila ay hindi po taga-San Juan. Welcome na welcome po kayo at naman tayong manggulo. Sa kabila nito, ayon sa alkalde, sa pangkalahatan, masaya namang naipagdiwang ang Wata Wata o Basaan Festival. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. May nasagip na naman sa loob ng imburnal. Isang lalaki ang natrap sa imburnal sa Cebu dahil sa pamumulot ng barya. Nasa Frontline na balitang yan, John Rowan ng News 5 Visayas. Mano-manong tinunggab ng rescue squad ang takip ng imburnal na ito sa downtown Cebu. May tao raw sa loob ng imburnal.
Makalipas ang ilang minuto, lumabas ang isang lalaki. Napaupo sa kalsada at hinang-hina. Ayon sa mga nakakita, una nilang inakala na ibon ang naririnig nilang naghihilo sa loob ng imburnal. Tuwing may dumara ang jeep, may bumabati na hello. Akala ko parot. Paglapit ko sa manhole, pagtingin ko, sus, tao pala. Nasa ilalim ng manhole. Sabi ko sa kanya, sus Dudong, anong ginagawa mo dyan? Saan ka dumaan? Sabi niya, naghahanap daw siya ng barya. Sa imbestigasyon ng mga otoridad, dumaan ang lalaki sa open manhole na may 500 metro ang layo mula sa nasabing lugar. Naghanap daw ng mga coins. Or baka sumakay din sa yung nag-viral sa Manila, yung natagpuan sa Imburnal at binigyan ng 80,000. I don't really know kung ano talaga yung purpose. Nasa maayos na lagay na ang lalaki. Isa sa ilalim ng Social Welfare Office ang lalaki sa psychological intervention. Sa mga tao na pumunta doon para maghanap kasi gutom sila. Ikalawa, yung meron pa silang other mga needs, vices like using drugs. Kailangan natin silang i-recover. Alarming na siya. Alarming na sa atin dito sa Cebu City. Paalala ng mga otoridad na agad i-report ang anumang bukas na manhole para maiwasan ang ganitong insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arroa, News 5 Visayas. Black eye ang tinamo ng isang lolang nagkakapilang sa labas ng kanyang bahay sa Cebu City nang masapul siya ng e-bike. Ang mga sakay nito, mga kabataang lasing. Nagbabalik si John Arroa ng News 5 Visayas. Nakaparada ang e-bike na yan sa gilid ng intersection sa San Nicolas proper, Cebu City. Maya-maya, bigla itong sinalpok ng isa pang e-bike. Tinangkap ang tumakas ng nakabundol pero hinarang sila ng mga residente. Nabangga nila ang isang 83 anyos na lola na nagkakape pala sa loob ng nakaparadang e-bike noong mga oras na yun. Nagka-black eye si lola dahil sa insidente. Tumama yung mukha ko dito. Ang sakit-sakit. Akala ko mamamatay na ako. Tuwing maglalakad ako, ang sakit-sakit na ng balakang ko. Lumalabas na overloaded at lasing ang mga kabataang sakay ng bumanggang e-bike. Nagiinuman daw sila ayon sa driver ng e-bike. Mga pasahero lang daw niya ang mga iyon. Ang lalaki raw gusto dito dumaan, ang babae naman gusto sa kabila dumaan. Nagagawan sila sa manibela kaya sila dumiretso dito. Agad inimpound ang nakabanggang e-bike. Nangako naman ang may-ari nito na sasagutin ang pagpapagamot kay lola at pagsasaayos ng nasirang e-bike ng biktima. Ipapatawag rin ng barangay ang mga lasing na kabataan at mga magulang nito para sumailalim sa seminar. Wala nang planong magsampa ng reklamo ang pamilya ni lola. Nagbabalita mula sa Frontline, Jan Arroa, News 5, Visayas! Showbiz Tonight tayo. Na maalam na ang karakter ni David sa hit series na FPJ's Batang Quiapo. David! David, gumising ka! David! David, gumising ka! Bakit ba ganyan? David! Sinaksak si David ng karakter ni Miguelito Guerrero played by Jay Cuenca. Pero hindi titigil si Tanggol. Ipaghihiganti niya ang kapatid. Nagpasalamat naman ang Dreamscape Entertainment sa hindi matatawarang pagganap ni McCoy De Leon bilang si David sa hit serye. Eto pa ang mainit. Galing mismo kay Ivana Alawi, hindi raw siya nanira ng pamilya. Ikaw ba ay nanira ng pamilya? No. Hindi ako pinalaking manira ng pamilya. I respect family kasi kami nga broken family. No, tapos maninira ako ng family. Sira ulo ka pala eh. Okay. Sinabi niya yan nang matanong siya sa kanyang vlog with a lie detector. Git ni Ivana, hindi siya pinalaking maninira ng pamilya. Last May lang, nang mabanggit si Ivana sa reklamo ni Dominic Benitez. Nabanggit sa salaysay ni Mrs. Benitez na karelasyon umano ng kanyang asawang si Congressman Albi Benitez, si Ivana.
una niyang itinanggi ng kongresista. May init din ang iba ko pang chika mamaya, kaya dyan lang kayo. Susunod, binatilyo, binaril ng riding in tandem sa Taguig. Ilang produkto nagbabadyang tumaas dahil sa pagtaas ng presyo ng petrolyo. Mga tsuper naman, dumidiskarte na ng dagdag kita. At ang update sa pakikipaglaban ni Jessie J sa breast cancer. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pool sa video ang pagsabog ng kinumpiskang power bank sa Roa City Airport sa Capiz. Agad namang naapula ang apoy, pero ayon sa CAAP, kinumpiska ng airport personnel ang power bank mula sa isang babaeng paserong papunta sana ng Manila. Lumagpas daw sa capacity ang naturang power bank. Itinurn over na ito sa mga otoridad. Wala namang nasaktan. Hihirit ang pamahalaan sa mga kumpanya ng langis kung pwedeng time out muna sa isa pang oil price hike na ipatutupad dapat sa Huwebes. Ang mga tsuper naman ng jeep umiisip na ng diskarte para madagdagan ang kanilang kita. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Lunes ng gabi, mahaba na ang pila ng mga sasakyang magpapakarga sa gasoline station na ito. Nagpa-full tank na ang ilan dahil sa malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Ang taxi driver na si Alex, napakamot ulo na lang sa laki ng itataas ng diesel. Ba't na sobrang taas? Grabe naman yan. 5 piso. Ang kukunin yun. Kanina, sinimula nang ipatupad ang unang bugso ng oil price hike. Nagmahal ng 2 pesos and 60 centavos ang kada litro ng diesel, 1 peso and 75 centavos sa gasolina at mahigit 2 piso sa kerosene. But wait, there's more! Sa Huwebes, magmamahal ulit ng mahigit piso hanggang 2 piso ang diesel, gasolina at kerosene. Ibig sabihin nito, ngayong linggo, 5 piso ang imamahal ng diesel habang 3 pesos and 50 centavos sa gasolina. Anong dahilan yan? Ang pangunahing rason kung bakit sumipa ang presyo ng langis ay ang gyera ng Israel at Iran. Nakadagdag pa ang pagbabanta ng Iran na isara ang Strait of Hormuz na dinadaanan ng mga barko na naghahatid ng krudo sa iba't ibang bansa sa Asia. 20% ng kinokonsumong langis ng buong mundo ang dumaraan dyan. Dahil sa pangambang tataas pa ang presyo ng produktong petrolyo sa mga susunod na linggo, nag-isip na ng diskarte ang mga tsuper na ito sa Quezon City. Pag-iusapan namin mga kapwa namin member, kung pwede, alternate na lang biyahe para pare-pare ng pangkumita. Gusto mong madagdagan ang kita mo, magpagabi ka, habaan mo oras mo. Doon na namin kukunin yung dagdag. Handa naman daw ang mahigit 2 bilyong pisong fuel subsidy para sa mga PUV na ibibigay kapag sumampa sa $80 per barrel ang presyohan ng krudo sa world market. Kahit mga hindi raw nakapag-consolidate na PUV, mabibigyan pa rin daw ng subsidiya. Sa ngayon, hindi pa yan may pamimigay dahil bumaba sa $69 per barrel ang presyo ng langis matapos ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Iran. Kaya ang Department of Energy makikipag-usap daw sa oil companies kung pwedeng hindi na ipatubad ang ikalawang bugso ng oil price hike sa Huwebes. So we'll check with them if they can hold muna yung pag-increase kasi bababa naman. We have to check on that kasi they actually were willing na to sacrifice the 2.60 on their part. Ang problema kasi oil companies are not regulated. What the government can do is just ask the companies. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Posibleng magtulak sa mahal na bilihin ang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Pero paalala ng grupo ng mga supermarkets, huwag mag-panic buying. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni JC Cosico. Mukhang kailangan na naman nating maghigpit ng sinturon mga kapatid. Posible kasing tumaas ang presyo ng mga bilihin bilang epekto ng napakalaking taas presyo sa petrolyo. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, maaapektuhan kasi nito ang mahal na gastos sa produksyon at distribusyon. As natural, ginagamit mga trucks for delivery, di ba? So be it for food, non-food, palengke man, other food retail outlets, other formats. Kung magkano, depende raw sa mga manufacturer. Kasi pag nagtaas ang manufacturer, magtataas ang distributor.
Kapag nagtaas ang distributor, magtataas ang supermarkets. Katunayan, plano ng Confederation of Truckers Association of the Philippines na magtaas ng delivery fee para makasabay sa tumataas na presyo ng produktong petrolyo. Hindi lang naman yung fuel prices ang maapektuhan in our operation. Kahit yung mga kaliit-liitang spare parts, mga gulong, lahat yan tataas. So definitely, it will affect our operation and we don't have any choice but to request additional freight charges. Bukas, magkakaroon sila ng membership meeting. Kabilang sa mga pag-uusapan ay kung magkano ang posibleng rate adjustment. Ayon sa grupo ng supermarkets, kung tataas man ang presyo ng mga bilihin, posibleng di naman daw yan agad maramdaman sa mga supermarket. Mayroon pa naman silang mga nabiling stocks bago pa man ang taas presyo sa petrolyo. Kaya paalala nila ngayon sa publiko, huwag mag-panic buying. Kasi pag naubusan ang mga supplies sa shelves ng supermarkets, magdo-double time ang production ng manufacturers. That'll jack up the prices of things, di ba? So this time, it would be smart for everybody to calm down, no, and wait for developments. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. 3 ang patay at 1 ang sugatan sa pamamaril sa Taguig. Sa kuha ng CCTV, may kitang pinagbabaril ng riding in tandem ang isang binatilyong kalalabas lang ng bahay. Namatay siya. Ang pangyayaring yan, saktong nakita ng isang lalaking armado. Hinabol niya at pinagbabaril din ang riding in tandem hanggang sa natumba ang mga ito. Pareho ring patay ang mga salaring nakamotorsiklo. Tinamaan naman ng bala ang isang sugatang tricycle driver. Iniimbestigahan na yan at posible raw na may kinalaman ito sa droga. Sumailalim na sa surgery ang singer na si Jessie J para sa breast cancer. Sinamahan siya sa ospital ng kanyang partner at anak. Sa kanyang post sa Instagram, nagpasalamat si Jessie sa surgeon at sa mga nurse na nag-asikaso sa kanya, pati na rin sa kanyang mga mahal sa buhay na naglaan ng oras para bumisita. Patuloy pang inoobserbahan sa ospital ang singer. Vice Mayor ng Dolores, Quezon na biktima ng Peking Resort booking. At may entrata, special guest sa concert sa bansa ng Korean idol na si Jay Park. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Suntukan ng estudyante ang nakuhanan sa video sa Mamburao, Mindoro. Tila naaliw pa ang mga nanonood. Napagalamang mga minor de edad sila. Nangyari ang suntukan sa sementeryo. Ayon sa mga pulis, ginawa na raw talagang tambayan ang mausoleo. Inaalam na kung sino ang mga batang sangkot. Oy mga kapatid, ingat sa inyo mga binibisitang social media pages dahil kaliwat kanan pa rin ang mga nambubudol online. Gaya na lang ng mga fake pages at ads para sa mga lehitimong resort sa Batangas. Ang masaklap nga lang nasisira ang imahe ng mismong resort na pinagbasehan ng peking ads. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualdez, exclusive. Mga hampas ng alon sa dagat at maputing buhangin. Ito ang dream vacation ng marami na inaalok ngayon online. Ang problema, baka bogus o peking account na pala ang katransaksyon mo. Gaya ng nakausap ng Vice Mayor ng Dolores, Quezon itong nakaraang buwan. Nag-book daw siya sa isang resort sa Laia, San Juan, Batangas para sana makapagbakasyon silang pamilya matapos ang eleksyon. Madali raw siyang napaniwala, lalo't kumpleto sa videos at pictures sa pinapakita. Plus, naka 50% discount pa raw ang mga room. Maganda yung offer, so they're offering na for 10,000, kasama niya accommodation, the facilities, and the meals. So sabi ko, enticing. And the way they communicate with me through Messenger is professional talaga.
Sa kabuuan, nagbayad siya ng 20,000 pesos for 2 nights. Pero kaduda-duda na raw ang mga sumunod na eksena. Sabi nila confirm na raw yung aking payment. Now they are requiring naman the 7,500 deposit fee na refundable upon check-out. Kaya doon ako nagkaroon ng doubt. So sabi ko parang may mali na eh. Sabi ko the deposit fee is always collected during check-in na yon, sa reception table na yon. Tinawagan niya ang contact number ng resort na nahanap online at nakumpirmang nabudol nga siya ng 20,000. Yun nga lang, hindi lang pala si Vice Mayor ang nabiktima ng mga kawatan. Mula raw nitong Abril hanggang ngayong Hunyo, halos lahat ng mga resort sa Laia, Batangas ang ginagaya na ng mga scammer. Kahit panahon na natag-ulan, ito raw mas ginagamit ng mga scammer na paraan ng panloloko para mas makahikayat ng mga may biktima. Kesyo may malaking promo o discount sila pinatutupad sa ganitong season. Reklamo ng mga resort owner, sa kanila minsan nagagalit ang mga nabibiktima dahil sa maling nakatransaksyon. Minsan may nag-accuse sa amin na we're not doing anything about it. Kaya sila naloko kasi wala kaming ginagawa. Pero sa totoo lang, may ginagawa kami. Nagpo-post kami sa page. Yung mga na-attract ng mga scammers na yan, na-attract sila because these scammers offer 50% off on all rooms. Na kami walang ganung promo, sila meron. Na pag kinlik mo yon, mapupunta ka na kaagad sa messenger. So usap na kayo kaagad. Nai-report na ito sa pulisya. Ang problema, hindi tinutuluyan ng mga biktima ang reklamo. Kaya paalala ng mga otoridad, mas maging mapanuri sa mga katransaksyon online. I-check daw yung dami ng mga followers at reviews, pati na yung creation date ng mga FB page. Kung bagong gawa lang yan, malamang na nambubudol ang kausap. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nauwi sa disgrasya ang pagmamaneho ng 13 anyos na dalagita sa San Juan, La Union nang sumalpok ang minamaneho niyang SUV sa isang van. Abot sa 23 ang sugatan sa salpukan. Base sa investigasyon, kinuha raw ng dalagita ang sasakyan nang hindi raw alam ng kanyang mga magulang. Kasama niyang umalis ang isang kaibigan, habang ang mga sakay ng van ay mga namamasyal lamang sana sa Ilocos Sur. Pagdating sa pakurbatang bahagi ng kalsada, kinain daw ng SUV ang kabilang linya kaya't sumalpok ito sa van. Hawak na ng DSWD ang dalagitang driver. Abangan ang batang nagbaon pa ng pagkain habang lumilikas dahil sa lindol. At may entrata, special guest sa concert ng K-pop artist na si Jay Park sa Quezon City. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Special screening at a talk back para sa pelikulang Song of the Fireflies sa isang mall sa Quezon City. Present dito ang cast ng award-winning musical film. Pinagbibidahan yan ng Asia's Phoenix na si Morissette na gumanap bilang ang teacher at a music trainer na si Miss Alma Taldo. Tampok sa musical drama ang kwento ni Alma at ng Lubok Children's Choir. Produced by Culture-Tain Productions at MQuest Ventures ang movie. Bukas, mapapanood na sa cinemas nationwide ang Song of the Fireflies. Kabugera talaga si Maymay Entrata. Special guest siya sa concert sa bansa ng Korean rapper-singer na si Jay Park. Inanunsyo yan na mismo ng organizer na Live Nation Philippines. This Saturday na ang Body Roll concert ni Jay Park sa New Frontier Theater sa Quezon City. Bago maging soloist, naging miyembro muna si Jay Park ng K-pop group na 2PM. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipoon. Happy Tuesday mga kapatid! Para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, food is life kahit lumilindol. Yan po ang ginawa ng isang bata sa Guangdong, China.
Kumakain ng mag-anak na yan ng yumanig ang magnitude 4 na lindol kahapon. Lumikas papunta sa kwarto ang ibang miyembro ng pamilya. Pero ang batang lalaki binalikan ng kanyang kinakain. Hindi pa raw kasi siya tapos mag-dinner. Sinubukan pa ng bata na dalhin sa kwarto ang kanyang plato pero binawalan na siya ng kanyang ama. Sa huli, ligtas naman ang buong pamilya. Mukhang kahit yung plato ng hindi kanya, kinuha niya. Siguro sabi niya, Sububo eh. ano't ano man ang mangyari at least busog ako. Yes, may laman siya, no? That makes sense, ha? Pag nagunaw ang mundo, gumuho yung gusali, At yung least tao may matagal ang pagkain, survival siya yung mo. magsusurvive. Diba? So, wag naman sana kung sakali tayo kailangan. Idala tayo, gano'n. Ganun ba? Kukunin ko yung plato mo. Kaya yung ginawa niya kanina. Mas survival mo. May laman kaya yun? Wala. Make sure ko wala. Parang ibon to kumain. Ayan po ang 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mayan Los Baños. Ako naman po si Edwin Gao. Magandang gabi.